Tila nabunutan ng tinik ang mga naulila umano sa extrajudicial killings. Sa Duterte drug war, ngayong arestado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang oras matapos mabalitaan niyan nagtipon sila sa isang bisa para sa matagal na nilang hiling na hustisya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bit-bit ang mga litrato ng mga pinatay sa Duterte drug war. Nagtipon sa isang misa ang kanilang mga kaanak sa isang simbahan sa Payatas, Quezon City. Si Teresita Campo, inabutan pa ang buhay ang anak niyang si Jonald habang nakahandusay sa kalsada sa Payatas noong November 27, 2016. Ni hindi niya alam kung dahil ito sa sumbong sa droga, dahil pinatay at hindi nalitis. Sinundo na lang po ako sa bahay na yung anak ko nakatiyaya na sa kalsada. Dito po siya sa harap ko po naputulan ng hininga. Hindi naman lumaban yung anak ko naglalakad lang sa kalsada Puro likod ang tama. 3 pulis daw ang bumaril. Sobrang sisi po. Sobrang sisi. Sobrang sisi na binuto ko si Duterte. Bigla namang pinasok ng mga pulis ang bahay ni Maria Belen Daa noong August 21, 2016 at pinatay umano ang anak niyang si Marcelo Daa Jr. at 4 na katrabaho. Yung pumasok ng mga pulis may dalang bayong at ang laman manok, yung pala ang laman sa ilalim ay baril. Nakikiusap yung isa na ikulong lang sila, nakaluhod. Ikinatuwa nila ang pagkakaaresto kay Duterte na nawaraw ay mapanagot sa mga pagpatay. May kulong po siya. Yan lang po. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao doon, pwede naman ikulong yun kung dapat hindi niya pagpapatayin. Ang misang ito ay naglalayong magbigay pasasalamat sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at ipanalangin na rin ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Makasaysayang sorpresa ito na nadakip at na-offer na yung warrant of arrest kay Presidente Duterte. At possible na tutuloy-tuloy na ang kaso sa International Criminal Court. At ito ay talagang maging taon na ng jubileo, kalayaan at hustisya, lalong-lalo na para sa mga AJK families na nag-survive. Sa hiwalay na misa sa Sacred Heart Parish, may mensahe rin ng tiyuhin ni Kian de los Santos. Ang 17 anyos na ayon sa mga saksi ay kinaladkad ng mga pulis at kahit nagmamakaawa na ay binaril kalaunan sa kanilang anti-drug operation. Yung aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon sa isa sa mga abogadong tumutulong sa reklamo, nangangala pa rin ng impormasyon ang ICC. Investigation pa rin. Okay. Itong stage na to, hindi pa siya kaso. Iniimbestigahan kasi ngayon, sino ang may kasalanan. Ang hinihingi ng ICC ay impormasyon. Okay. Kung kaya niyang pumunta doon at ibigay yung impormasyon na tama at hindi magsisinungaling lang o magde-deny lang, ay uusad tayo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.